Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Wednesday po ngayon. Masayang Wednesday sa inyong lahat. Takot matindi po ang ulan dito sa Metro Manila, sa iyo kayong lugar. Kamusta po dyan? Masayang hapon, Nelson? Masayang hapon, Jen, sa mga babayan naman natin na nasa ibang bansa. Ano man po ang oras ngayon dyan, yung iba ay madaling araw, pero nagtsatsaga, nagpupuyat, gustong magkaroon ng update dito sa Pilipinas, kami na pong bahala, ha? Lagi po kayo welcome sa Saganang Mamamayan. Ayan. Naku, ano ho kaya ang inyong hinahapunan ngayon? Ano, ha? Masarap ngayon, Nelson, ay, ano, yung nilagang balinghoy. Aba. O kaya ay nilagang saba. Ayun. Na isasawsaw mo. Sa amin kasi sinasawsaw sa bagoong yan, yung bagoong nga. balayan. Oo nga. Tapos may konting sili. Sarap yan. Tapos ihigop ka ng mainit na kape, oh. Papito-pito ka. Wow! Kaso walang... Ay, ako naman, Puro hangin. ang gusto ko naman, bulalo, Jen, ha? Yung bulalong, yung talagang merong bone bone marrow. marrow. Wow! Na kukutsarahin mong ganon. Dako, napakalinamnam niya. Oo, ano? yung maraming mga malapot-lapot na sabaw. Yan. Tapos meron kang sili rin, tsaka patis Yeah. at kalamansi. Huwag ka na magkakanin. Ay, hindi na. No, kasi pagka naghalo yan, medyo hindi... Oo. Bululo kung bululo lang. Bulalo. Sabaw, no? Ay di... Meron ba tayo dyan? Meron tayo. Meron, sige. Mamaya. Oo. Tama-tama yan. Kung meron man kayo dyan, yung unang higop para sa amin. Ayan, pampalakas ng katawan yan eh. Yan, Oo. Bagamat dati, iba parang maraming takot dyan sa ano. Ay, no? hindi. Ngayon pala, may tamang paraan pala ng... Yes. Kung yan hindi mo sasamahan ng karbo, Maganda mabuti sa kalusugan. At At saka may nakausap nga ako, matandang Chinese businesswoman eh. Oo. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Ganon? Alam mo, ang isa sa nireseta sa kanya, bulalo. Ganon? Sabi niya, sawan-sawan na ako sa bulalo eh. Bakit to? Kasi nung nagkasakit ako, yan ang nireseta sa akin ng Bulalo, ang doktor. ano? Oh. Hindi yun nabibili yun sa convenience store kasi Hindi, yung meron talagang sarili mong, ganon. para Kasi walang... Hindi ba, naging viral sa ano yan? Sabi ko, bulalo, bakit naka... Di ba? Noodles yata yun. Noodles natin. Ay, di, sige ha. Di sa Batangas o kaya sa may gawin ng Tagaytay, ano? Yes. Oo. Kasi naman, kaya humasarap ang mga ulam na ganyan sa panahon ngayon. Oo. Para sasabayan mo din yung malakas na buhos ng ulan, di ba? Yan, Kasi oo. sa labas, sa bahang-bahay, sa pagpasok mo ng bahay, medyo gusto mo, medyo mainit-init. Magpawisan ka, sabaw na mainit. Aba, Ayan. oo. Kasi naman, Jen, itong bagyong, ano ba, Maymay? Bagyo may mayo. Alam mo ba na ang dami na palang idinulot na ano nito? Pinsala sa ating bansa. Gaganon-ganon lang siya. Pero ang dami na niyang ginawang perwisyo. Yung Luis, hindi natin gaano naramdaman. Ay, hindi masyado. Lumabas kagad yun eh. Ang malungkot, itong may hindi natin naman gaano pinapansin. Hindi Yung pala, pinapansin. Kasi napaghandaan na natin dolphin eh. Oo, Diba? yung dolphin, andyan pa lang, papasok pa lang eh. Nasa pagitan pala ito ng yung Luis tsaka yung dolphin. Yes. Yung may pala ang hindi natin napansin, Nelson. Ay, ang dami daw hong pinabahang lugar niyan, ha? Ito ang ilang halimbawa. Binaha daw ho ang ilang bahagi ng Central at Northern Luzon. Gaano kalaki yun, di ba? Central Luzon, Northern Luzon. Andiyan pa naman yung ating mga taniman, Nelson. Oo, ayan o. Rice Granary of the Philippines yan. Yung bahagi na yan. Nueva Ecija, Sayan City. Muñoz ba ito? Oo. Nako. Sayan City of Muñoz, Nueva Ecija. Oho. Hindi nila makuha yung talagang binaha po. At meron pang landslide diyan sa Nueva Ecija. Nung Luis di ba yung Laur, Nueva Ecija Yeah, naman? Nueva Talagang Ecija pa rin. binabayo ata ng Nueva Ecija eh. Tuloy-tuloy pa rin, no? Ayan, nako. Kabanatuan ba ito? Akala mo ilog, di ba? Parang dagat na may mga bahay lang sa ibabaw. No? Inilikas nga po ang mga residente sa 14 na barangay sa Cabanatuan City. Nako. Dahil nga ho, tumaas ang tubig. Matindi. Water World. Sa Kalasyaw, Pangasinan naman, ang naging problema, drainage system. Kaya rumagasa ho ang baha sa kanilang lugar. Yan ang sinasabi natin. Kapag katang-init, kahit po walang baha, ayusin nyo na yung drainage. Doon kayo mag-ayos. Kasi ngayon yung, ang problema, hindi naman alam na may bara pala eh. Oo. Nalaman na namin may bara, doon bumaha.
Oo. Ay, pero ganun pa man, may kaparaanan kasi, di ba? Habang yan ay tag-init, linisin nyo na po dapat ang mga drainage system para pag tag-ulan. Pero, Oo. pero ito nakapagtataka, ha? Bakit? Baha sa mga bahay. Oo. Pero nung tingnan ang mga ilog, halimbawa, ang Pampanga River, Oh. sa Jaén, San Leonardo Bridge, Nueva Ecija, Oh. normal naman ang tubig. Ha? Ano nangyari yun? Saan pumupunta yung... Ibig sabihin, hindi dumadaloy sa ilog yung ano? Yun ang nangyayari. Yung tubig baha? Oo, nababarahan nga. Nako. Kasi normal ang tubig sa Pampanga River. Di baka mag-ano yan, mag-flood control projects na naman tayo dyan. Sigurado, kailangan yan. Ganun. At saka yung, kasi malaki pondo sa flood control, at saka yung di gaano pinapasin, declogging operation. Declogging operation. Declogging. Mapondohan natin yan. Yan ang hinahanap lagi ng mga kontraktor eh. Aha. Ayaw na nila ng ibang project. Kung hindi daw flood control, declogging. Aha. Kasi sa declogging operation, hindi gaano daw nakikita ng COA yan eh. Oo nga. Oo, Di ba, pagka bumara. wala kasing ano eh. Milinis po dapat bumara. Siyempre, dinadaanan. Lagi talaga may bara. Bumara uli. Oo. Declogging uli tayo dyan. Panibagong pondo uli yan. Sino bang nagpo-pondo? Sino bang nakakakuha ng pondo ng declogging? Kung hindi congressman, pati local government units, meron mga declogging operation yan. Nako. Depende sa sakop ng mga lugar. Di ba? Matindi, Meron kasing sakop yung DPWH district office at saka yung municipal level, yung engineering at saka yung provincial level. Nako po. Hati-hati yan eh. Inaata-atado nila yun, Nelson eh. Nako. Pati pala dyan sa Zambales eh. Ha? Oo. Ay, sa atin, sa lugar yan. Ilang pamilya daw ang nilikas dahil sa baha sa Zambales. Nako. Tatay Juan, Nanay Vilma, kamusta po kayo? Alam mo ba kung saan yan? Hindi ba si Tatay Juan ito? Sa Barangay Malabon, Candelaria, Zambales. Ay, malapit na. Oo, yan. Pagtapos mo ng Candelaria, Nelson, Kasunod na. Santa Cruz na yun. Oo. Parang biik namin yun ah. Pati yung biik namin nandyan eh. Hindi yan inililikas. Ay, di ba? Baka naman dalhin nyo sa litsunan yan. Oho. Ay, hindi ganun yung bahay doon sa amin eh. Oo. Akala ko si Tatay Juan na yan ako. Oo. Yan daw ang First Provincial Mobile Force Company at mga opisyal ng barangay ang naglikas. Candelaria. Nako. Bagay kasi alam mo, Nelson, sa lahat ng bayan ng Zambales, lahat nakatabing dagat kasi yan eh. Oo, may Di ba? may At saka yung mga coastal, ilog no? dyan kasi, talagang barado na lahat. Barahod doon na kasi ng dahar eh, no? Pero ang gobernador kasi yun, dating DPWH secretary eh. Kaya alam niya. Oo, si Governor Ebdain. Alam niya kung paano gagawin. Yan. Oo. Sana lang. Kung anong gagawin. Kung paano lilinisin niya. Gob! Hanggang ngayon. Alalayan nyo nga yung mga taga-Candelaria tsaka yung mga taga-riyan sa Santa Cruz, Zambales. Ano ha? Oo. Wag na tayong lumayo dyan. Zambales yan eh. Yun na nga. Dito sa Metro Manila, Binaharin ba tayo rito? malakas na ulan din ang naranasan. Ayan oh. Anong building ito? Sa ilang bahagi ng Metro Manila, dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Maymay. Oho. Ayan oh. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy daw ho ang maulap na kalangitan na meron ding mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Umalis ako sa bahay, mga alas 3 ng hapon eh. Lakas ang ulan. Lakas ang buhos ng ulan. Oo. Tsaka yung wiper mo talagang kaliwat ka ang bilis eh. Kanina madaling araw, bumuhos ho malakas na ulan sa Quezon City. Oho. At nagkaroon nga ng halos zero visibility Yes. sa EDSA Kamuning. Halos hindi sumikat ng araw sa buong Metro Manila. Nelson, ha? Walang Ito maghapon na ito. Umabot sa gutter. Oh. Gutter deep ang northbound lane ng EDSA Quezon Avenue. Oho. Sa Maynila, malakas din ang ulan. Madaling araw pa lang sa UN Avenue. Oh. Sana naipon yung tubig, Nelson. Caloocan din. Ayan, oh. Malakas din ang ulan. Ay, bagay, yung Kamanabelya, kahit walang ulan eh. Baha talaga dyan. Oho. Pero ako nga sabi ko, sana naiipon natin yung tubig na yan, no? Hindi nagiging perwisyo. Pero mukhang wala pa rin tayong teknolohiya, Nelson, na mapakinabangan itong tubig ulan na ito. Perwisyo ang nangyayari. Kasi nga wala tayong, kung tawagin ay water harvesting facilities. Yan, oh. Ulan ng ulan, punta sa bahay, punta sa kalsada, Tapon sa dapat ilog. meron tayong water harvesting facilities. Sa probinsya namin, lahat yan naiipon. Nelson, hindi nasasayang yan. Sa Singapore.
Oo nga. Lahat ng building doon, Eh, kasi- ilalim, mapaitaas. Kaya isang patak ng tubig doon, napakamahal. Ay, oo. Eh, yung ulan, andyan na. Itatapon mo pa ba yun, di ba? Hindi, iipunin nila yan. Oho. Ganyan po, kahit nagtataasan ng building sa Singapore, requirements po yan na talagang naiipon yung tubig. Yung sabihin, kapag sumobra na, tsaka yun lang ang matatapon sa dagat. Oo. May overflow. Sa atin kasi, dahil sa tayo ay kapuluan, Nelson, at saka hindi ba, akalain ba nating darating sa Pilipinas na kukulangin tayo ng tubig? Naku po. Di ba? Oo nga. Yung shoreline natin mas malaki pa sa shoreline ng Amerika eh. Tapos yung ulan sa atin hindi yung bagyo. Yung pangkaraniwang bagyo hindi bumababa ng 20 bagyo kada taon. Iba pa yung habagat, iba pa yung iba't ibang klase ng ulan. Ibig sabihin, hindi siguro pumasok sa hinagap ng mga Pilipino na darating ang pagkakataon na kukulangin tayo ng malinis na tubig. Hindi lang yun, Jen. Oho. Dahil sa lagi tayong inuulan, naging pabaya ang gobyerno Ayun, sa yun nga. pagbibigay ng patubig sa mga magsasaka. Totoo. Kasi yung mga magsasaka, uulan naman. Oho. Huwag na natin bigyan ng patubig yan. Biruin mo, mula pa noong 1970s hanggang ngayon, Oho. tingnan nyo po, pag-aralan ninyo kung gaano ang inilalaki ng patubig, irigasyon natin. Oho. Wala mga 0.1% Ganun lang. ba ang natin, nadadagdag? Totoo. Ba't nauubos ang budget sa irrigation? Mga 40 to 45 billion a year yan eh. Ganun ba kalaki? Oo. Ay, palagay ko, alam na natin Minsan umaabot pa nga ng almost 60 Eh, billion a year a year yan, Nelson mukhang ang negosyo ay talagang nasa tubig no? Bagay. Yung flood, kokontrolin mo. Oho. Yung irrigation, palalagyan mo ng tubig. O Oho. parehong wala. Negosyo. Nga. Talaga naman, oo. Akalain mo nga, sabi ko sa inyo, Nelson, hindi siguro inisip natin na darating ang pagkakataon na ang tubig na inumin natin, ay babayar natin kada botelya. Nakabote, Samantalang dati, pagka gano'n mo sa tubig mo sa gripo, sa lugar, sa probinsya, Yan na yun. pwede mo nang inumin eh. Oo. Di ba? Kaya po talagang maraming malaki po ang dapat na baguhin sa sistema. Oho. Nabalitaan mo ba yung, di ba, may Paxilica? Oh yes, Ba, yung AI data center. Oo, Itatayo doon sa Clark, di ba? Mahabang debate dyan ngayon, Nelson. Oo. Ang tindi na ngayon dyan. Ang sabi nila, yun nga yung nga Thailand Sa Thailand, magtatayo na rin sila ng AI data center. Ba't dito ayaw natin? Kasi ang Thailand, Nelson, ako parang 3 o 5 kamag-anak ko nandyan. Oo. Lahat nagkatrabaho sa pabrika. Oo. Na ang karamihan, yun nga, chips, computer chips Yes, ang yes. ginagawa nila. Oo. Meron diyang German company, etc. etc. Ngayon, anong sinasabi nila? Magtatayo ng AI data center. Iba pa yung pabrika ng mga Iba chips pa doon? yun, iba pa. Ganun. Kasi yung AI data center, Oo. nangangailangan ng malaking volume ng kuryente Okay. at maraming tubig. Yan yung itinututol dito sa Pilipinas. Kasi, Gusto may gawin ng Pampanga ba yan? oo, dahil sa ibang mga bansa, particularly sa mga estado ng Amerika, Oo. inaayawan na nga yung AI data center. Dahil natutuyo nga yung groundwater. community nila. Pati yung kuryente Hindi kaya nagkukulang. dahil sa ang America, Nelson, ay landlocked. Hindi kagaya ng Pilipinas na kapuluan tayo, yung tubig na galing sa dagat, siguro yung salt water, hindi ba pwedeng gamitin yun? Kailangan ba fresh water, groundwater ang gagamitin dito? Depende kasi kung saan mo itatayo. Kasi sa kanila, sa Clark Sa Mga ilang kilometro lang yan kung Clark. gagawa ka pa Dagat na yan. Gagawa ka. Sa China, may nakita ako, nakalubog sa dagat. Yan. Ewan ko kung ganon? totoo yun. Nakalubog sa dagat. Pero, napakahirap kasi ng technology rin na yun. Yun na nga. Pero doon na tayo sa sinasabi na, bakit sa Thailand? Oo. Magtatayo sila, okay doon. Ba't hindi nila tinututulan? Yun na nga. Unang-una mga babayan, tingnan nyo na lang yung sakahan sa kanila, yung mga farm. Sa Thailand. Alam nyo ba, Thailand ito, hindi Taiwan ha? Thailand. Taiwan pala sinasabi ko kanina. Oo, Taiwan. may chips, di ba? Oo, hindi Thailand. Thailand. Oo. Mamasyal kayo sa Thailand. Kahit doon sa mga tourist destination, Oo. silipin nyo lang yung mga taniman nila. Lahat ho ng taniman doon, sagana sa patubig, sa irigasyon. Irrigated sila lahat doon eh. Ultimo yung taniman ng nyog. Oo, Dito oo. ba nakakita ka na ng taniman ng nyog na may mga patubig sa gilid-gilid?
Hindi, sa gawin ng Quezon, parang nilalayo Wala. ka nila. Wala, diba? Oo. Hindi practice sa Pilipinas yun. kasi dito, sa Thailand, mga babayan, kahit anong tanim, merong patubig sa gilid. Makikita mo, ang daming tubig na Ganun dumaagos. ba? Oo. Mula dun sa ilog ng Mekong. Mekong River. Pinapadaloy nila doon. Biblical kasi yun, no? Oo. Para kanyang punong nakatabi, nakatanim. Sa paligid ng tubig. Oo nga, no? Siyempre, alam mo na mangyayari. Maganda yung tubo. Magandang ani. Dito, mga babayan sa Pilipinas, makipag-usap ka lang sa farmer. Oho. Kumusta ho ang pagtatanim ninyo? Saan ho kayo kumukuha ng patubig? Eto, Wala. naghihintay Sahod ulan po naghihintay lang kami. ho kami ng ulan. Oo nga, oo. Yun na nga lang magsasaka. Hindi natin mabigyan ng sapat na irigasyon. Kukuha ka pa ng hihigop ng maraming klase ng tubig. Bagay diba? ngayon sa Metro Manila, ang alam ko, pinagbabawal na ang pagkakabit ng yung deep well. Oo, kahit sa mga poso, sa mga probinsya. bawal na. Kasi nga po ay nasa critical level na yung groundwater natin. Dati di ba gagawa tayo ng mga poso, deep well. Yung singhaba lang ng straw, pag tusok mo ng straw, may bumubulok Meron na na. tubig. Oo, ngayon nga. Ngayon daw, limang tubo halos At saka, ang ibinabaon mo. At saka madumi. Ayun, Hindi oo, katulad nagagaling dati, pa nun. malinis na kagad. At saka meron kasi magaling yan magtayo na alam niya kung saan portion. Meron daw kasi yung hindi marunong, tusok lang ng tusok. Hindi, matay sabihin, nakakalimang tubo na, 3 tubo, hindi pa masapul yung tubig na pinanggagalingan. May ganun talaga. Meron daw... May magaling, meron mga hindi. magaling, oo. Katulad nung kumukuha ng dugo, di ba? Yung nakailan tusok sa'yo. Gusto ko yatang patayin. Nakalimutan. Nawala na kayo. Okay na tayo doon. Yun ang sinasabi natin. Oo. Dapat dito sa AI data center, alam nyo, napakaganda talaga niyang technology na yun. Uunlad talaga tayo. Kasi yan ang trend ngayon. Oo. Yan na po ang trend. Ang problema lang kasi natin, hindi natin mapagtiwalaan yung gobyerno di ba? Na kapag sinabi nila, maganda yan, kikita tayo dyan, ganito mangyayari. Parang mag-iisip ka, totoo kaya yan? Na may papatupad yung mga tamang regulasyon, Oo. yung tamang mga lituntunin. Wala kasing tiwala ang mga tao dahil nga sa mga naunang karanasan natin, iba ang ginagawa, iba ang sinasabi. Naalala ko tuloy bigla ito na yung Pogo Center doon sa Pampanga. Na natuklasan na ibang klase palang humigop ng tubig sa groundwater yun. Nung nakita nila, antindihan niya ng mga violation nito. Kaya pala doon sa paligid nung tinayong Pogo Center, nakatuyo. laging walang tubig. Hinihigop pala doon. Yes. Ibang klase daw yun. At pagka ganun dyan, yung mga paligid mo nga, mga mamatay din yung tanim mo. Pati daw mga halaman, talagang hirap na hirap Kasi siyempre, ugat lang yan. Maghahanap yung ugat ng tubig sa ilalim walang makita kasi hinigop nyo na. So yung PAC Silica na yan, debatable pa rin kung tutuloy ba? Mukhang ang problema, inaaprubahan na raw ata Ngayon nga ang problema, bakit nyo inaprubahan nang hindi nyo muna pinagkakausap ang mga tao, di ba? Pero alam mo, kahit i-research nyo sa United States of America, maraming estado nag-ban na ng pinagbawal nila. Di ba pwede itayo yan doon sa Baho de Masinloc, nakalutang sa dagat? Kaya tubig pa lang kailangan nila. Hindi, dito mo dagat yun kasi Di ba pwede daw yun? kinakalawang, di ba, pagka tubig alat. Di ba kami mga teknolohiya na Maraming sila problema na... ganon? Para madali, ito na lang. Ito, pinakamadali. Ayan, sige, rekomendasyon natin. Dito maraming tubig. Ganon. At ito, hindi ito tututulan ni Senador Panfilo Lacson dyan. Ba't tutol ba sa PAC Silica? Hindi, ibig sabihin, baka tumutol Sige. Pero dito, sigurado hindi tututol. Ano ito? Ilagay natin yan sa Taguig. Sa Taguig. Kasi dyan, maraming maraming baha di ba? Wala, overpopulated na ang Taguig Tanggalin natin yung mga tao. Ganon, ilipat natin sa Clark. Pagpalitin natin. Di ba? Ayun lang BGC. Dati kasi base militar yan. At saka dati, Makati yan. di ba? Makati. Ibig sabihin, kaya nila naitayo kasi bakante yung lote talaga dati yan. Yes. Pero kung hahanap ka ng bagong lugar, maliban na mag-reclaim ka ng Laguna Lake. Doon sa Oo, tama. Magre-reclaim ka Kasi doon. ay, di ba, tama, sabi mo, may tubig na At tubig tabang yun. Tamang-tama yan. Hindi, ang problema mo sa tubig, kinukuha na ngayon sa yan ng Maynila Jata o Manila Water. Ginagawa inumin. Ginagawa na pong inumin yan dito sa Metro Manila. Dumadaan dito. Ako, hirap na sila dyan Malaking problema pala yan.
yan na sila. At saka hindi kakasya sa Taguig dyan eh. Apakalaki pala ng... Ba't ilang hektarya daw ba? Nakikita mo yung Philippine Arena? Oo. Ano daw eh, kung hindi ako nagkakamali, nakita ko yung mga 400 ba na ganon? Ay, dyan tatayo sa City Hall ng Taguig. Bakit yun nilagay? Nilipat Hindi ilalagay yung Hindi kakasya. Apalaki pala na kailangan lupa dyan. Gano'n. Oo. So, hindi ito basta yung mga kagaya ng mga nasa... Hindi. Anong tawag yun? Di ba yung mga pagawaan? Hindi mo basta-basta mailalagay. Hindi basta pabrika? Ayun mo, sabi mo, ilagay sa dagat. Oo. Napakalaki eh. Di kaya pa, yung New Clark City kasi, ngayon, di ba, parang maganda sana ang plano dyan, pero bumagal ng improvement ng New Clark City. Di ba kaya yun doon? Sa New Clark City? Diyan nga ilalagay. Ganon. Oo. Oh. Diyan nga ilalagay. Kaya pala, location max. Yan ang- Meron na palang Pac City ka. Meron. Oh. May location na, nag-bulldozer na nga eh. Yan bang kulay orange na yan? Yan ang lahat yon? Pinaalis na nga yung mga residente. Binili na nga yung mga lupa. Meron pa diyang mga tawag doon, yung housing. Oo. May mga katutubo pa. Meron ding dyan, yung golf course. Dinada yung golf course dyan eh. Ay, hindi naman kasalbi yun. Doon sa mga bakanting lupa. Yung mga may taniman, may mga tanim na puno at sakahan. Ilang hektarya daw? Ilan daw hektarya ang lawak? Yan, ganyan kalaki yan. Ayan, 4,000 acre. Ha? Acres. Oo. 4,000 hektarya ang yan? Ang sakop pala ng Pacsilica? Di pa, daig pa ng isang community yan, Nelson. Pati siguro mga magagawa. 1,620 hectares. Tindi pala niya. Malaki. Oo. Uubusin nga ang tubig niya sa paligid. Yes. Yan ang malaking problema dyan. Pero approved na eh. Paano ngayon natin tututulan yan? Nagbubulldozer na pala, sabi mo eh. Yan nga, nagbubulldozer. Di ba? Nagbubulldozer na. Di ba, 2026 na ngayon? Oo. 26, 27, 20. Magpapalit, halimbawa, nag-eleksyon. Oo. Nako, magiging issue rin yan. Nako. Hindi, ako sa tingin ko dapat magkaroon ng pagdinig sa Senado, sa Kongreso. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng sapat na kaalaman, kung ito ba'y nakabubuti o nakasasama, pag-aralan nating mabuti Mahirap ito. kasing mapasubo eh. Oo. Na Diba? ibinigay na natin, hindi pa naman naging malinaw. O diba? yan, oo. Kasi maraming questionable provision dyan sa kasunduan. O yun na nga. Katulad nung, meron pa lang dati nire-request na yung mga dayuhan na magtatrabaho dyan ay wag masakop ng batas ng Pilipinas. Ganon. Para magiging embassy. Sa embassy, hindi sila... Oo, kapag ka nasa vicinity ka nila, para ka na sa Amerika. Yes. O anumang imbahada. Yan yung yata yung tinutulan dati. Ewan ko kung anong napagkasunduan. Kaya maraming usapin yan. Hindi lang yung sa environment, pero yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamabigat na price to pay. Ha? Di ba dati sa may gawin ng Subic, yung Hanjin facility rin nandyan, di ba? Nawala din yung Hanjin dyan. Ang laking pasilidad dati niyan Yung dyan. ship. Oo, basta Hanjin yan, corporation, nandyan dati. South Korean yan. Nawala din. Ngayon pala, papalitan na natin ng Pacsilica. Anong gagawin? Titigilan na natin yan. Hindi tayo makakatigil dyan. Kasi alam mo bakit? Kasi ang Pacsilica binubuo ng maraming mga bansang malalaki. Sumali tayo, ewan ko kung pinasali tayo para dito itayo. Hindi, nung pinaalis pa sila, di ba pinaalis sa Amerika yan? Oo. Totally stop na ba sila ngayon sa Hindi, Amerika? meron pa rin. Meron pa rin facility. Naman. No? Pero iba kasi ito eh. Ito ay, ang gusto nila mangyari dito ay tapatan nila yung development na ginagawa ng China. Kasi ang bilis din ng China magtayo eh. Oo nga. Ng mga AI technologies eh. Kung titingnan mo nga dyan, yung mga AI nila ngayon, tinatalo yung mga naunang ginawa sa US. Totoo. Tinatalo. At Nalalagpasan pa sila ngayon. eto pa, libre nilang ipinagagamit. Ganon? Anong ganansya nila doon kung libre? Alam mo kung ano? Ano? Kasi kapag ang AI engine ay ginagamit mo na ginagamit, lalong tumatalino. Lalo nag-i-improve. Kaya nung una, ang AI,
hindi marunong mag-Tagalog dyan eh. Ngayon, ako, oo. Ay ngayon, ang tatas na, di ba? Pati, hindi mo na nga mahalat ang AI eh. Hindi na. Hindi na eh. Kahit Yun. yung mga diction, yung Yes. pronunciation. Kaya gusto nila yan, habang mas maraming gumagamit, mas maganda. Oho. Kasi lalong nagiging parang tao talaga. Pero yung AI kasi ngayon dito, parang ano ng China, hindi US eh. Di ba? Yung sa atin, aywan ko lang ha. Depende kung anong ginamit mo eh. Oh, pero ganon. pero pati yun nga- ang labanan dyan. Ha? Pati nga yung mga short drama ngayon, AI na ginagamit. eh. lahat na ano, pelikula, di ba? Oo, pelikula. Yes. Oo. Nako. Pati nga mga post sa Facebook ngayon, puro AI. Merong nga iba, chat ng chat eh. Akala nila, Akala tao yung kausap nila eh. Hindi na. Di pala, hindi nila alam, AI na pala yun. Yan na ho kasi ang labanan ngayon. Kung noong unang panahon, nung panahon ng Cold War, Oo. Russia yan eh versus US eh, di ba? Oo. Nuclear naman ang usapan, nuclear technology. Ngayon. Ngayon, AI technology ang unahan kasi. Kasi kapag ka naging, halimbawa, naging maganda ang AI ng China, Oo. at ito ang mas ginagamit sa buong mundo, kapag ka ikaw kasi ang may hawak ng AI, napaka-powerful mo. Halimbawa, magse-search doon, ano? Oo. Kumusta ang China? Ito ba ay magandang bansa? Sasagot sila ngayon, kompletong-kompleto, no? Kompleto. Oo. Oo. Ito ang magandang bansa. Ang pinaka-bully ay ang Amerika. Ganun sila, Ganun no? ang mangyayari. Kasi nga nila, technology ng China yung napasukan mo eh. Oo. Kaya yan, labanan talaga ng ano yan, ng Oo. technology. Nako. Oo. Maganda rin yung labanan ng technology So, kesa... technology war na pala tayo ngayon, no? Kesa naman bombahan, di ba? Yun na nga. Eh, di Pero parang- dapat maging matalino din tayo kasi baka magamit lang tayo tapos sa atin puro perwisyo. Yun. Di ba? Bigla ko naalala yung palabas ni Will Smith na yung iRobot, di ba? Ay, oo. Yan, ang mga- Hindi na malayo yan, Jen. Oo. Nung akala nating, nung bata tayo, di ba, nanonood tayo kay James Bond. Ayan, oh. Bilib na tayo dun sa ballpen na may camera, di ba? At saka mayroong welding rod eh. At saka- Nakakabutas na nga. At saka yung may telepono na Oo. ano lang, ang liliit, di ba? Oo. Eh ngayon, wala. Pag pinanood mo sa mga bata, sasabihin, bakit gano'n? Bakit pangit ng... Oh, Kasi nandito na, ginagamit na natin lahat ng technology ni James Bond. Household item. Ginagamit na araw-araw. gamit na nga sa intelligence yun eh. Yes. Hindi na. Sabi nga sa intelligence, pasay na yan eh, no? Oo. Wala na, luma na yung mga ganong gamit ni James Bond. Oo. AI technology na ngayon. Hoy, sabi ni teka lang ha. Sabi ni Ricky Haka, Nelson, nako, Jen, dito sa Palawan, Yan. masarap ang nilagang saba Yun. na pwedeng isawsaw sa bagoong na may sili. Naku po, apakasarap niya, no? Bahaginan nyo naman kami, Ricky. Masarap ang mga daing, Yan. dry goods dyan sa may bahagi na Palawan, tsaka yung pusit na ballpen, no? Kung tawagin na ballpen, Oo, yung pahaba. yung pahaba yung pusit, yung pusit, ginawang daing. Oo. Sasawsaw mo ngayon sa sili yan, ano? Tsaka yung suka. At dahil sa technology ngayon, Jen, yung mga ganyan, ang dali nang ipadala yan dito. Oo nga naman, ano? Pindot-pindot ka lang eh. Meron na eh. Oo. Darating sa'yo mga after 3 days, di ba? I-access niyo po, Ricky, yung lalakbay.com. Meron kami ni katapat po ng ano yan eh. Lalakbay.com. Ayan. Salamat po ng marami. Nako, kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency,
The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga barangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Naku, mababa pa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, mag-order lang po at mag-deliver via Pure Gold Mobile. Guangzhou Modern Cancer Hospital. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Hope o yung pag-asa. Tuklasin natin ang mga bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay, hatid po ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin natin ito. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Nelson, mayroong bagong desisyon. Hinahanap ko dito. Yung bagong desisyon ng kataas-taasang hukuman ukol doon sa mga petisyon na isinampa sa kanila na dapat nang ibasura ang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Yun nga. Oho. Ang desisyon po ng Korte Suprema ay hindi na maaaring ipatigil. So ibinasura. Kasi sina Atty. Torion, no? Tsaka yung kampo ni BP Sara Duterte. Hindi na pwede ipatigil dahil na-file na sa Senado. Ayun. Nailipat na ang proseso ng impeachment sa Senado. So hindi tinalakay yung merits and demerits, kundi na technical lang. Hindi na. Kasi Mutin academic na ang kine-question nila kasi yung ginawa sa House na proseso ng impeachment. Ngayon, ang kine-question nila na sa House pa, di ba? Nasa Senado na. Yan. So, lumagpas na. Ibig sabihin, hindi na kayang pigilin ng petisyon na ito. Totoo. So yun po ang malinaw doon Ang pagkakabasura, hindi po dahil sa merito o demerits ng case. Hindi po. Kundi ito ay naibasura dahil sa tinatalakay na ngayon sa Senado ang usaping ito. Yan. Tama. Hindi na po, kumbaga, hindi na ito mapipigil ng kataas-taasang hukuman. Totoo. So yun. Yun lang po naman ang update ukol sa bagay na yan. Kasi lumalabas sa social media na para bagang natalo ang kampo ni BP Inday Sara sa usapin sa Korte Suprema. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Talo naman kasi gusto mo yung petition mo manalo, di ba? Bagay, Pero technically.
Pero ang dahilan ay hindi dahil sa walang basihan yung ipinail. Oho. Kundi hindi na umabot. Oho. Kumbaga sa deadline, dapat pinail mo noong pang hindi na isasampa. Oo. Eh, kasi sabi ng Korte Suprema, paano pati pipigilin? Nag-hearing na. Ayun. 12 days na nga yun eh. Yes. Pang 12 na ng impeachment hearing eh. Ang kinu-question kasi nila ng mga petitioner ay yung mismong House Committee on Justice. Yan. E paano mo questionin ang House Committee on Justice? Kumbaga wala na sa kanila yung bola eh. Tama. Ang impeachment nandun na sa... Oh, Oo. 13 days na pala 13 ngayon. days na eh. Oo. Ang question kasi ay lumabis daw sa constitutional authority ang House Committee on Justice dahil ang ginawa nila ay parang yung mini trial. Oo. Nagkalap ng ebidensya, nagpa-appear ng mga testigo, nagkaroon ng review. Oh. So parang ang question na, huwag kayong mag-mini trial. Kasi Ayun. ang trial talaga ay nandun sa Oho. Senate. Kasi bagay, ginagamit kanila term talaga mini trial. Oo. Kasi sinasabi, yun daw ang desisyon ng Korte Suprema na inuutos sa kanila. Ang question naman ng depensa, but teka lang, pag nag-mini trial tayo, mini trial and trial is the same yan. Dapat trabaho yan ng Senado, doon ang trial eh. Di ba? Ang impeachment trial. Pero ganun nga po, nag-lapse na yun, wala na tayong magagawa. Oo. Paliwanag pa ng Supreme Oh. Court, any ruling on the validity of the actions taken by the House Committee, by the House and its Committee on Justice would no longer affect the controversy. Aha. Kumbaga gumugulong na eh. Aha. Hindi na, sabihin nila, nga, mali nga yung ginawa ng pero Wala, andun pinabayaan na nila yung proseso ay gumulong. Hintayin na nating magdesisyon anya Ayaw. ang impeachment court nasa Senado. Oo. Moot, ibig Yeah. sabihin, ha? Pero isa pa, Nelson. Meron pa rin? Meron pang isa pa. Desisyon? Hindi naman desisyon. Ano yan? Nahuli na raw si Senador Bato. Sinasabi ko na nga, be. Mahuhuli ka rin eh. Huling-huli na raw. Huli! At agad-agad ay isinakay sa eroplano Yun! Sabi ko na nga, at be. dinala na po sa dahig. Yun na, nasa dahig na po. Si Senador Bato. Oho. Oo. Hirap daw. Bigat daw ng batong buhat-buhat nila. Totoong bato pala. Totoong bato, hindi pala yung- Senador ang Ay, nahuli. kaya naman pala yun ang kumakalat ngayon sa social media. Yung mga polis, may sinasakay na bato sa Eroplano. sa jet. Opo. Oo, yung pala ay hindi si Senador, kundi Hindi po. literal na bato. Oho. Ano bang sabi ni John Vic? Nakakita ko sa kanina, nagpa-interview sa mga reporter. Yun na nga. Teka lang Ang ha. sabi po ni John Vic, Meron ka ba dyan? oo, Yan. Nihandag ng DILG. alas 6 na ng gabi, noong kahapon, hindi sila na halos sila daw mismo ay nagulat eh. Oho. At sila ay nag-usap-usap, NBI, PNP, at iba't iba pa, nagtanungan. Lumilitaw, wala naman daw sila makumpirma na naganap na pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayun. Fake news daw po ito, mga kababayan. Ha? Ayun. Natanong pa nga siya ano bang impormasyon nyo kay Bato? Saan ba siya naroroon ngayon? Oo. Ang sabi ho ni Secretary Jun Vic Remulla, namataan namin ha? Sa Namataan pala? impormasyon nandun si Bato ngayon sa may bahagi ng Mindanao. Ganon. Nasa Mindanao daw. Oho. Tapos may kumakalat pang Yan, Ay, ba ang yun bato. Yan po yung batong sinasakay sa eroplano. Hindi pa nila dinurog para hindi nahirapan. Nasa loob si Senador Bato. Ang Totoo ba yung picture? Baka naman Hindi, na AI lang yun. AI lang yung AI picture. generated. Kaya tingnan mo ngayon, di ba? Hindi mo na malaman kung totoo o peke. Oo nga, no? Kaya dati, makikita mo pang may 6 yung kamay, di ba? Oo. Pero dito, makikita mo, magkakamukha yung polis di ba? Oo nga, no? Tinamad yung AI na gumawa ng ibang mukha. Ibang mukha. Walang kinopyahan, Oo. Ayan. Tsaka pati yung loob ng eroplano, pag akyat Parang mo, comfort room, Meron ka agad
kusina agad no? Para magtitinda ng lugaw eh. AI generated Oo yan. nga, ha? galing, Ang sabi ho ni Secretary John B. Cremulya, maraming usap-usapan na dinala na siya sa dahig. Oh, Hindi po totoo yan. ayun. At Oh. tiniyak nila na huwag kayong mag-alala. Kung mahuli man si Senador Bato, hindi naman namin isisikreto. Ba't namin Totoo naman. isisikreto? Ako naniniwala naman eh. Tsak yun. Press con kagad yan. Hindi isisikreto. Diba? Oo. At ito ngayon dyan ang medyo kakaiba. Ha? Oh. Alam mo ba ang gagawin nila pag na-aresto si Bato? Oh, ano daw gawin nila? Una, hindi na nila dadalhin sa barbershop. Tayo, nananadya kayo. Parang, ba't yung pa dadalhin doon? Hindi. Baka sa pianuhan, magpapiano. Ang gagawin, Oh. eto muna ha. Nakita ko kasi itong isang post na ito. Oh. Ang ganda ni Bato dito. Sabi ni Bato, batong-bato na ako. Makalabas nga muna. Yung pala nasa gubat dyan Batong-bato na, lumabas muna Ganon. nakita siya ng mga pulis. Sabi ng mga pulis, uy, may kumikinang sa dako pa roon. Bilis, malamang si Bato na yan. Mga ano talaga ngayon, no? Ang sabi ni Secretary John Beck, papasarap lang daw ng kwentuhan yun. Ayun, Ay kapag ka nahuli si Senador Bato, una, hindi nila ililihim sa tao. Ba't na ililihim, di ba? Oo naman. Hindi namin itatago yan. At ito idadaan sa tamang proseso. Oh, Ano tama. ba ang tamang proseso? Oh. Una, booking. Bibigyan siya ng mga libro. Ba't bookkeeper na ba siya? Hindi. Booking siya yung parang pupuntahin booking procedures, yes. Ilinis yung pangalan. Oo. Ano pangalan mo? Edad mo. Oo. Kukunan ng picture. Tapos pag fingerprints. Yun ang booking. Tapos, ito ang hindi ginawa kay dating Pangulong Duterte. Ihaharap sa korte. Ayun. Oo. Yung competent court. Dapat. Oo. Yung competent judicial authority. Yes, opo. Oo. Hindi DOJ yon mga babayan. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi na dati nila. DOJ. Pati ni Yusek. DOJ daw ang competent judicial authority sa Pilipinas. Hindi po. Judiciary. Judiciary. Korte Suprema at mga korte. So idadaan siya sa korte. At isasailalim sa hakbang ng extradition. Ayun. Yan ang plano. Pero ang tanong, pag nahuli kayo, baka sabihin ni Senador, ganun pala sabi ng Senador, lalabas na nga ako. Magpapahuli ako, meron pala ganung proseso. Sir, huwag ka magpangarap, delikado ka dyan. Ginawa nga doon sa dating Pangulo. Sa'yo pa kaya? Pero ganun pa man, Nelson, kahit na ganyan ang pangyayari, merong naiikot na istorya? Aba, meron pa rin bago. Sa paglabas daw po ng balitang ito, kasi nga naging usap-usapan, Pero ito daw po ay isang taktika para kunin daw po at ilayo ang atensyon ng publiko Saan? sa mga natutuklasan daw po ng COA tungkol sa confidential funds. Parang wala naman natutuklasan. Parang naidikit pa sa ganong istorya, Sino may sabi nga? Yan po ang pahayag na naniniwala daw po Malacanang na ginagamit lamang ng mga kakampi ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga ulat na nagsasabing na aresto daw po si Senador Bato. Ito daw pong pagpapakalat ng balitang ito para ilayo ang atensyon kasi tutok na raw ang tao, Nelson Yun. sa nabulgar sa pagdinig sa impeachment. Mantakin mo yan. Para ma-out of focus daw po ang taong bayan, ipinilabas ang balitang ito. Sabi po nila, ang pahayag daw po ay matapos na kumalat sa social media ang mga ulat tungkol sa di umano'y pagkakaresto kay Senador Bato. Ayon po kay Presidential Communications, Auntie Claire, malinaw umano ang layunin sa pagpapakalat daw po ng ganitong ulat at hinihikayat niya ang publiko na maging mapanuri at magtiwala lang sa mga pangunahing media outlet para po sa beripikadong balita sa halip na sa mga hindi mapapatunayang impormasyon. Tama po naman yon. Pero yung anggulo, aywan ko lang, yung naratibo na yan para takpan yung usapin
dun sa impeachment court, eh, may parang, aywan ko po, kung kakagatin niya yung ganong narrative, Nelson. Oo nga, kasi Di ba? baka pagka ganun, baka sabihin yung panalo ni Alex Ayala ay para din. Lahat para pagtakpan. Lahat na lang mangyayari, di ba? Oo, Pati oo. yung bagyo, yung maymay, yung pagbaha. Oo. Para pagtakban ng, yan o mangyayari dyan. Oho. Oo. Dapat may connect na talagang alam Oo mong nga. yun ang connect eh. Ano di ba? yan? Lagyan mo ng konting basihan naman. Malayo masyado. Pasado namang... Wala na nga nanonood ng impeachment. Oh, yun na nga eh. Oo. Ang para bagang ang suma total eh, ang iwan ko, paano ipaliliwanag yun? Paano naging connect nun, ano? Ayan. Una, sino ba nagpalabas ng pagkakahuli na yan? Wala nga eh. Di ba? Oh. Eh, ganun pa man. Yun po ang kanilang narrative. Tingnan natin kung paniniwalaan pa yan ng ating mga kababayan. Ano ha? Kasi Jen, ang nangyari, kabaligtaran eh. Alam mo ba sa bagong survey ng Okta Research? May bagong survey ang Okta. Kasi kung matatandaan mo Oh. Jen, noong si BP Binay ay ang taas ng tsansa na maging presidente ng Pilipinas. Oo. Di ba inaraw-araw siya sa Senado? Ay, oo. Di ba? Oo. Na kinwestiyon yung kanyang piggery sa Batangas. Yan. Yung mga baboy, naka-aircon. Naka-aircon ako. O, ginawa nilang issue yun. Ba't yung mga Yes. baboy, ganyan na baka... Oh, daigpaan niya yung mga mahirap nating Oo. kababayan. Buti pa ito, naka-aircon. Baboy pala ito. Pero... Nung tinanong yung mga may-ari ng piggery malaki doon, no? Papatingnan ng mga baboyan nyo, naka-aircon. Lahat Yung pala mga yung manukan dyan, yung mga Oo. nangingitlog, Yes. lahat yan naka-aircon. Bakit? Ang tawag Kasi pa doon eh. mainit sa Pilipinas. Ang tawag pa doon, controlled facility. Normal pala yun. Normal. Bibigyan mo talaga ng Malaysia, no? Idadramatize mo eh. Yes, Kaya nung panahon na yon, dahil inaaraw-araw si Binay, mula sa mataas na rating, baba ng baba. Oo. Bagsak ho si Binay. Hanggang sa nangyari po Wala yun, na, oo. and the rest is history. Talo. Di ba? Oo. Pero dito, alam mo ba, baligtad na nangyari. Oh, Sa survey po ng Okta yan. Research, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte. Ha? Sa 2028 presidential survey. Ibig sabihin, hindi kinakagat yung ganung mga naratibo? Wala hong epekto. Pati yung Kabaligtaran. impeachment? Mataas Pati NCR. Ba? Visayas, Mindanao. Oho. Eh baka naman kasi walang katapat na malakas din. Ayun, Nelson. Mayor Lenny Lobredo. Ano nga sila sa NCR? Aba, oo nga, no, NCR, Pareho dikit nga na sila, dikit. 34 eh. Parehas ka ito nga, no? Pero malayo pa rin. At ito ay survey lang naman, di ba? Yun. Hindi, pero tsaka si Nanay Lenny, wala pa rin katiyakan na tatakbo ng presidente. Hindi nga eh. Sabi nga niya, mayor pa rin ang Naga ang gusto niya. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Visayas sa Mindanao, 51 at saka 76%. Paano nyo kaya may turn mababaliktad, may turn over nyo yung Visayas sa Mindanao eh. Ayun pa. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Oho. Alam mo naman sa Pilipinas, ano ito eh, politics is thicker Dan water. than everything else. Oo nga. Di ba? Oo. Ang ibig natin sabihin dito, maaaring ngayon kakampi nyo yung mga yan, di ba? Oho. Habang lumalapit yung 2028, baka maglipatan ng bakod yan. Hindi ba? Hindi, ang tanong ngayon, Nelson, pwede nilang gawin yon. Oo. Pero ang tanong ngayon, tatanggapin ba kung lilipat sila? Tatanggapin ko muna, pansamantala. Ganon? Para i-absuelto nyo muna. Hindi ba? Oo. I-absuelto nyo muna ako, kaya patakbuhin nyo muna Hindi, ako. pero kung ako si BP Inday Sara, Oo. hindi ko papupurmahin yung mga yan. Oo. Sino? Si... Yung mga lahat na maglilipatan na yan, yung mga yung mga ganyan. Pero kung ano naman, halimbawa, sabihin na natin, ha? Oo. Magbigay tayong example para... Example, sige, example. Alam mo, hindi naman masyadong bumanat sa'yo, di ba? Oho. Sasabihin nila, ipagpatawad mo na dahil sa wala akong magawa, andun ako eh. Ganon? Oo, wala akong magagawa kasi halos lahat hindi naman ako kasing tapang ni Senador Marcoleta eh. Nako. Pagbigyan mo na ako, huwag ka nang mag-alala. Susuporta na ako ulit kasi ang sa'yo. politika naman niya addition ito, Oo, hindi ito oo, subtraction. O halimbawa, Oo. Terry Redon, Jen. Kasi dati naman nila kasama yan, di ba? Di ba? Kasi dati nila kasama. Oo. Terry Ang panahon Redon. ni Indigong, ano yan? Oo. NAPSI May- chairperson. May official pa, di ba? Yes. Terry Redon. Oho. Babalik. Kung ikaw si Sara. Aywan ko. Kung tatanggapin natin yan. Yan ang mga example ko, di ba? Hindi, kung ako naman, Terry Redon,
bagay may yan, may following sa estudyante. Pwede. Tanggapin na natin yan. Yun, sinasabi Yan, oo. natin. Oo. Malay mo, habang nangangampay, nakatapak ng pakong bayan. Di ba? Bakit, alam mo, sa politika, walang wala. no permanent friends and no permanent enemies. Ito lang dyan kasalukuyan, di ba? Yung mga kasama nila dati at talagang dikit na dikit kay dating Pangulong Digong Duterte. Sila ngayon yung, di ba? Totoo. Talagang 180 degrees. Yun na nga. Hindi, kung nagawa nila yun noon, kaya-kaya nilang gawin ngayon yan. Pwede. Totoo. Oo. Lalo sa mga congressman ng Mindanao at saka ng Bisaya. No? Huwag na natin ilayo dyan. Yung Remulla na lang, di ba? Kung sinong presidente, kaibigan nila, di ba? Oo nga. Pero ano yan, nung malakas pa yung Binay, naging spokesperson pa ni Jojo Binay yan presidential. Kaya di kung ba? sinong malakas, di ba? Doon tayo. Tapos mga 2 months bago mag-eleksyon, Oo. biglang bumaliktad, nagpunta ng Digong. Ayan, di ba? Oo, ngayon, sino presidente ngayon? Wala na si Digong. O, nasa sila. Hindi ba? Oo, Ibig sabihin, kaya nilang gawin sabi yan. na ma'am, politika lang naman yan. Politics is politics. Yes. Sabi ni Sir, sige, tatanggapin kita habang nag-aasahan ng labaha. Sige, tatanggapin naman kita. Ikaw pa ba? Yun lang matibag yan, di ba? Kasama rin nila dati. Oo nga pala, PDP laban yan. Official pa ng partido. di ba? Sabi nga Senador Ruben Padilla, ako naman hindi naman ako lilipat ng PDP laban kung di mo ko kinumbinsi. Ayun ang sinasabi Ikaw ang numero 1 kumumbinsi sa akin. Ngayon, tayong dalawa, magkakontra. Hindi tayo magtataka na pagdating ng panahon, lalo na kung malapit na yung eleksyon, maraming bagay sa mangyayari. Filing pala ng COC, kanya-kanyang pwestuhan na yun. Kung hindi magbabago itong resulta ng ng survey na ito. Pero sa tingin mo ba, ano yan? Tuloy-tuloy na ba yan? Dyan kasi nung ilang taon na ba nila? Ginigiba yung tao, no? Quad committee pa lang dyan di ba? Bagay, ano? Hindi lang naman ito nagsimula ngayon Quadcom, sa House, araw-araw halos. Bagay, kung kukunin natin ang salita ng isa sa mga matatandang politiko sa Pilipinas ngayon na buhay pa, Senador Drilon, sabi nila, hindi, kung ngayon ang eleksyon, Sara Duterte ang mananalong presidente. Siya mismo, mismo, si Senador Franklin Drilon. At saka, kung halimbawa, one-on-one, Nanay Lenny at saka BP Sara, maliban lang talaga kung one-on-one, kung hindi pa natin sigurado kung gano'n nga ang mangyayari. Ayun nga. Ayun. Sinasabi natin na wag tayong masyadong, ano bang tawag doon? Wag tayong masyadong panatiko sa mga politiko. Mga taong ito, di ba? Totoo. Lalo na, halimbawa ngayon, ang dami, pag nagbasa ka ng social media dyan, akala mo, ang nagpapakain sa kanila yung politiko di ba? Kung paano nila ipagtanggol Tama. Yun ang lagi natin sinasabi. Minsan yung mga politiko magkakasundo na Yan nga. Yung mga supporters, nag-aaway-aaway pa. Nakikipag-away nga di ba? Palitan ng masasakit na salita, nang aaway na, dahil lang sa sinusuportahan nilang taong politiko. Bigla kong naalaala, Nelson, ang magkakampi noon sa pagbanat sa mga Binay ay Sunny Trillanes at saka Alan Peter Cayetano. Dati. As in talagang sanggang dikit yung mga yan. Di ba? Yes. Talagang halos magkarugtong ang kanilang bituka. Di ba? Ay ngayon, pag nagkita siguro, baka hindi magbatian. Di ba? Ay, nako. Well, politika lang po yan. Tayo naman sa palatuntunan ito, hanggang doon lang naman tayo nasa. Yun. Ayan. Pampasarap lang ho ng araw natin yan. Report tayo. Suportado daw po ng business sector ang Pax Silica Project na inaasang magdadala ng mas maraming pamumuhunan. Aba, sino yan? Sino yan, Erlo Bringas? Erlo, sino yung mga yan? Kuya Jen, nagpahayag ng pagsuporta ang business sector sa Pax Silica Project na inasahang magdadala ng mas maraming pamumuhunan, mataas o mga trabaho at ilan pa sa bansa. Ayon sa mga kinatuan ng private sector, makakatulong ang proyekto na yan
para maproseso ang mga mineral, makagawa ng mas mataas na halaga ng mga produkto at pakaligharin ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry President Perry Ferrer, hindi lang dapat daw magluwas ang Pilipinas ng mga raw minerals. Anya, mas mahalaga na dito na rin daw gawin ang mga produktong ginagamit sa AI o Artificial Intelligence, semiconductors at electric vehicle batteries para mas lumakas ang high-tech industry ng bansa. Sinabi rin nito na posibleng makalikha ang proyekto ng nasa 150,000 direktang trabaho at hanggang 750,000 hindi direktang hanap buhay. Makikipagtulungan din sila sa TESTA, DepEd at SHED para maihanda mga Pilipino sa mga bagong high-tech jobs. Samantala, sinabi naman ni Philippine Ease of Doing Business Foundation President Bobby Alvarez na mas malaki naman ang kikitain ng Pilipinas kung dito mismo ipoproseso ang mga mineral at gagawing finished products imbes na iluwas sa mga ito bilang raw materials. Tinayak naman ng mga katawan ng business sector na magkakaroon ng sariling renewable energy source ang Pax Silica project at sinabi rin ng mga ito na tutugunan ang mga issue sa kuryente, tubig, kalikasan at mga apektadong komunidad habang isinusulong ang nasabing proyekto. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Kuya Jed. Salamat, Erlo Bringas. Hindi kaya yung Bataan Nuclear Power Plant, na ipaganahin na para mapakinabangan ng Pax Silica? Natatanda mo yung sona ng Pangulo, Jen. Oo. Sinabi niya na magiging open na tayo sa nuclear. Yes. Pero ito yung mga nuclear na maliliit. Ano yan? Maliliit. Anong tawag yan? In-offer yan dati sa Amerika nung nagpunta siya ng Washington, D.C. Modular, Modular yes. reactor. Nuclear reactors. So, iba kayo nang gamitin? Oo. Hindi ko ako gamitin na natin yung kung talagang desidido sila dyan, yung Bataan Nuclear Power Plant, para hindi lang yung isang lugar ang makikinabang, di lahat na. Luma na daw yun eh. Hindi, sabi ni Congressman Cuangco, Mark, Oo. mga 3 to 5 years, pwedeng pagganahan nila as parang brand new. Yan? Oo, sabi. Kunting lilihahin lang daw yun eh. At saka kunting kiss-kiss eh. Alam mo naman si Congressman Tagal na kasi nun eh. Mark Cuangco eh. Ilang years na eh. Oho. Ang daming development na nangyari. As in talaga dapat siguro bago na, no? Sa tingin ko. Modular. Kasi yun lang dyan, yung, kung matatandaan mo, yung mga memory. Hindi, wag na tayo lumayo. Yung mga cellphone lang dati, di ba? Ayan, oo. Ang lalaki. Ngayon, paliitan na eh. Totoo. Ibig natin sabihin, yung ganong kalaking facility, baka mayroon ng katumbas yun na ganon din ang power, pero maliliit lang. Pwede nga siguro. Kasi isang cabinet daw nun ay kinakailangan mo ng kuryente na mga isang cabinet lang daw ang computation daw ay 100 to 150 houses Doon sa data na center. power data center. Oo. Ewan ko kung Malaki nga yun. Oo. Hindi nga po pwede na wala silang sariling source. so dapat may source ka ng kuryente, may source ka rin dapat ng tubig. Yes. Ano, ha? Oo. At yun ang dapat na masiguro. At Kasi maganda talaga yung meron. Tsaka masiguro din natin yan, yung environment natin, hindi ba ito magdudumi ng ating kapaligiran? Oo, yung mga waste, di ba? Yan, oo. Di, kasi kung sige po, kung papayag ako dyan, ako nagagawa ng wastewater. Tama. Di ba? Oo. Nako, pakibati daw po ang Kahiner Tirago at ang kanyang butihing may bahay. Kahiner, kamusta na po kayo? Kahiner Tirago at ang kanyang butihing may bahay. Kasama po ang ka Jeff Bayaka at ang ka Brent Ryan Garobillas. Ayan. Sabi naman ni Kuya Tony Lagunoy, pakibati po ang ka Beth Duwapa para sa kanyang magandang dalagitang anak na nagdaraos ng kanyang kaarawan, August 5, si Ashley Joy Haka Duwapa. Maraming salamat po. Mga taga-riyan daw po sa United Bayanihan, Santa Rosa, Laguna. Salamat po. Ayan. At happy viewing daw po kay ka Jim J. Cientos family na lagi nakatutok sa ating programa. Ganon din kina ka Carlo De Leon. Ba, si Kaloy, Kaloy. At Sherwin Teodosio
sa EIS Department. Oho. Ba? May department na palang EIS. Ha? Happy viewing sa lahat ng nanonood. At maulang hapon. Ingat lagi. Ang pagbati mula kay ka Joey at Lisa Renido. Ayan. Yun. At sa araw pong ito, nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ang Karani Kinisio. Karani, muli po, happy birthday. Ano ha? Aba, ang Kuya Mike Magat, nanonood pala sa ating ngayon ha. Jen, sabi niya, nasa Pilipinas ako. Uy. Gusto kong pumunta sa inyo ni Nelson Ba? para ako'y magpakuha ng larawan. Ayun. Ikaw pa, Kuya Mike. Gawa tayong pelikula, Kuya Mike. Oo, yan. Ako ang kontrabida. Aha. At tapos pagtutulungan ka naming bugbugin ni Ang title natin ay Bato-Bato sa Langit. Aba, maganda, no? Ang tamaan. Ang tamaan ay makulit. Nako, talaga naman, Sino pa? Baka meron pa tayo, bago tayo pumasok, sapagkat iparirinig na natin yung ating usapang matino. Yan. Pabati po ng happy birthday kina Ferdinand De Jesus, August 5, ngayon po yan. Samuel Inofinada, August 8. Edgar De Jesus, August 10. Ang pagbati ay mula po kay Marie De Jesus ng Pilot Distrito ng Quezon City. Buong August kompleto ha. Si Nanay Tess Ochoa. Nanay Tess, kamusta po kayo? Ang butihing nanay ni Ate Marie Ochoa na lagi pong nakasubaybay sa atin. Nandyan daw sila ngayon sa bahagi ng Davao Nason. Ano, ha? Kamusta po kayo? Ang ka Rene Garcia naman ay pakibati daw po si ka Rene Boy Garcia na taga Wawa, Batangas. Ayun, marami po ang sumusubaybay dyan sa saganang mamamayan. Salamat po, ka Rene Garcia at kay ka Rene Boy Garcia. Ayan. Si ka Erge Augusto ay nakatutok din po dyan sa atin sa bahagi ng Calamba City, Laguna. Ang ka-Erge Nason talagang masugid na taga-subaybay natin at ikinakampanya ng gusto ang panonood ng palatuntunang saganang mamamayan. Ayun. Yan, para na rin si Ka Edpel yan Ka Edpel Ayo. Ay, salamat po Ka Edpel ha. Ang mga taga riyan po sa Templo Central na lagi po nakasubaybay ng ating palatuntunan. Yan. Baka kung may nalimutan man po kami, habol natin bukas ha. Sa atin pong pagbabalik, mga kaibigan, meron tayong usapang matino. Makakasama po natin Attorney Rowena Guanzon sa pagbabalik po yan ng Saganang Mamamayan. Welcome back sa Usapang Matino. Pag-usapan ho natin ngayon ang kontrobersyal na Pax Silica ni BBM administration. Ano ba itong Pax Silica? Bakit ito ngayon pinag-uusapan at may mga pabor dito at mayroon din pong mga hindi sang-ayon dito? Ito po ay ang high technology at industrial na tinatawag nilang initiative ng Amerika at iba pang bansa. Pero ang lead role talaga dito ay Amerika. Siyempre, alam na natin mga kababayan na pag ang Amerika ang nagsabi o naghingi kay BBM, ay hindi po niya pwedeng hindian. Kaya ito pong Pax Silica, matagal na po itong niluluto ng BBM administration through the Bases Conversion Development Authority. At dyan po nila ilalagay sa Capas Tarlac sa may siguro mahigit na 2,000 hectares na lupa na paari ng Bases Conversion Authority. At ano po ang gagawin nila dyan? Yan po gagawa sila ng mga semiconductors, meron magiging data center kagaya sa Amerika at sa buong mundo, at mga artificial intelligence, at magiging production din ng critical minerals na gaya ng nickel,
at copper, na marami tayo niyan dito sa Pilipinas, ang nickel. At syempre, magiging supply chain din po siya sa technology. Kagaya ng mga product niya ay mga microchips na ginagawa rin po sa Taiwan. A product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. The hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Maalala natin na ang Taiwan ngayon ay under risk, high risk po, dahil sa banta ng China na kukunin niya na ang Taiwan dahil inaangkin niya ito na probinsya niya. Dahil po siguro, sa palagay ko, ang risko na ito sa Taiwan ay kaya nag-isip na ang Amerika at ibang mga bansang kalyado nito na gumawa na rin dito ng high-tech industrial at technology hub sa Pilipinas, pero ang kanyang planong magiging major hub niya ay naka-connect sa Amerika. Tingnan po natin kung bakit po pinag-uusapan ito ngayon. Ito ang sinasabi nila, ang mga bansa na magiging involved dito sa Pax Silica, kumbaga may mga kumpanya sila na ilalagay na magiging parang partners dyan sa Pax Silica ay ang United States, Australia, Finland, Pilipinas, India, Israel, Japan, Qatar, Singapore, South Korea, Sweden, United Arab Emirates, United Kingdom, at itong huli sumali na po ang Norway. Pero baka po sasali na rin ang Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Germany, Greece, Kazakhstan, Netherlands, Panama, at European Union. Kaya makikita ko natin ito ay mga kaalyado ho ito ng Amerika. Of course, ng United Kingdom. Mahalaga rin po sa atin na malaman kung sino ang mga bansang kasama rito para alam natin kung sino po ang makikinabang at para sa ano. Ito ngayong pinag-usapan na Pax Silica ay nagpa-promise sila sa atin na ang mga Pilipino daw ay magkakatrabaho ng mga 180,000 daw sa Pilipino or 130 ay magkakatrabaho. At sinabi din nila na ito po ay magpuposisyon sa Pilipinas bilang isang major na high technology at industrial hub sa buong mundo. Maalala natin mga around 60 na mga data centers kagaya nito ang meron na sa buong mundo at karamihan dito, more than a majority, ay pag-aari ng United States. Siyempre, alam natin lahat na ang pinaka number 1 na military power sa buong mundo ay ang United States of America pa rin. At siyempre, ang artificial intelligence ay malaking component na po ngayon ng mga military facilities at ng probably military armaments. So, ito pong itatayo nila sa Kapas, Tarlac ay hindi lamang po ito ordinaryong negosyo o proyekto kasi mahigit pa ho ito sa negosyo. Bakit? Kasi ito na yung, kumbaga, dahil noong 1987 ay pinagbawal na ng konstitusyon ng Pilipinas dahil sa ating mga magigiting na senador noon, sina Senator Jovito Salonga, Senator Wigberto Tañada, na pinagbawal na ng ating saligang batas ang military bases dito, kaya nagsara ang US military bases. Dahil dyan, gumawa ang Pilipinas at ang Amerika ng EDCA. Hindi po ba? So marami po tayong EDCA sites, pero ang sinasabi ay military training exercises lamang doon. Ito pong isa sa mga oposisyon dito sa Pax Silica ay ang pag-iisip
ng marami na ito ay magiging actually a military production hub of military related facilities or products or inputs to armaments. At dahil po dyan ay magiging critical tayo na magiging target kung may digmaan uli o armadong konflikto ang Amerika o isa sa mga kaalyado nito. Kagaya po ng nangyari sa atin ng pangalawang digmaan kung saan meron tayong Clark Air Base dito ng Amerikano sa Pilipinas. Kaya the next day na pagkatapos binomba ng Japan ang Pearl Harbor ay binomba nila ang Clark Air Base. Ganyan po ang kinakabahan ang mga ibang nag-o-oppose dito sa Pax Silica dahil 99 years ang gusto ng Amerika na magiging renta nito. Ito nga ba ay magiging mapakinabangan ng mga Pilipino at Pilipinas? Sabi nila, magrerenta daw sila. Pero hindi sila magrerenta sa loob ng 2 taon dahil production phase pa lang sila. Eh bakit naman po ganun? Noon din po yung US military bases ay mababa rin ang renta nila sa atin ng Amerika. Mas malaki pa yung renta nila sa Turkey. Eh dati naman nila tayong Commonwealth at naging yun na nga, naging target tayo ng Japan dahil dyan sa Clark Air Base natin. Ngayon, may nakaraan na tayo sa Amerika na ginaganito nila tayo, ang Pilipinas, dahil masyado naman mababa ang tingin nila sa Pilipinas dahil ito'y lagi tango na lang ng tango. Kaya ito pong pagiging American inclined ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, ay may mga disadvantage po yun para sa atin. Bakit hindi po sila magrerenta? Kasi po, dahil production period pa daw yung 2 years, eh bakit naman po hindi sila magrerenta? Eh nag-occupy na sila ng halos sa kalahati na ng kapas ay kanilang ino-occupy na. At ito pong Basis Conversion Authority ay nagsa-start na, nagsisimula na mag-i-evict ng mga small farmers dyan sa kanyang lupa sa Kapas, Tarlac. Eh saan po pupunta yung mga farmers na yan? Yan po ba ibibigyan ng Basis Conversion Development Authority na mapaglipatang lupa na kanila din pwedeng silang magsaka? Kinakabahan ho tayo dito sa Pax Silica dahil hindi po klaro ang mga sinasabi nila. Puro po sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Bakit si BBM mismo at ang kanyang economic advisors at itong Basis Conversion Development Authority ay magpahayag sa atin ng klarong-klarong accountability kung ano nga ba ang pinag-usapan nila o negosasyon ngayon tungkol dito sa Pax Silica. Ngayon, magbabayad daw sila ng renta 2 years after. At anong klaseng renta? Magkano? Babayad ba sila ng... Dahil wala naman, gobyerno naman ang may-ari ng lupa, is wala silang real property tax. Pero magkano po ba ang ibibigay nila sana? Dapat magbigay din sila ng tax sa local government unit. At kung itong kanilang mga maproduce na mga materials na po, kagaya ng critical minerals sa processing ng nickel at copper, magkano ang kanilang export tax dyan? Alangan naman, kukunin nila ang ating nickel at copper at kanilang iproseso dyan. At basta na lang, ilalabas nila sa ating bansa na wala silang tax. At magkano po ang tax dyan? At kailangan ba ng batas para dyan? Sisimula na ba ng Kongreso ang pagsisiyasat, inimbestigan yan? Wala pa ho sa House of Representatives na nagtatawag ng hearing. Pero sa Senado, si Senator Amy Marcos ay gusto na magpatawag ng hearing tungkol dito sa Pax Silica, and with good reason. Dito naman po sa environment niya na effect sa ating mga kababayan dyan sa Tarlac. Nagsalita na po si Cardinal Virgilio David ng Simbahang Katoliko na siya ay opposed o kontra dyan sa Pax Silica dahil sa environmental damage nito
sa ating bansa. Isa po dyan ang paggamit ng masyadong malaking volume ng tubig. Kasi di po ba, itong mga data center at industrial hub ay gumagamit po yan ng tubig to cool, no? So, dahil po they generate a lot of heat, kailangan po nila din ng electricity at tubig. In fact, doon sa Arizona, kung saan may data center na kagaya nito, ay nakita ko nagsalita ang US Senator nila, hinayag niya na ang mga communities ngayon, mga tao sa Arizona, ay nag-iigib na ng tubig pang toilet nila. At bumibili na sila ng mga nasa containers na mga mineral water dahil hindi na po mainom ang tubig nila at may latak na. May isa din po ako nakita na report sa Amerika na na-measure ng mga citizens ang noise level ng data center sa nakatabi nila. At mga kababayan, hindi lang po yun ugong na maririnig nyo. Para pong may nag-uusap na makina. At yan po ay hindi lamang parang tren na lalabas, dadaan sa'yo at hinto na. Hindi po. 24 hours, 7 days a week, narinig nila yung ugong at parang may nag-uusap na mga makina. Kaya po sila stress na yung mga malalapit doon sa data center sa Amerika at hindi po sila nakakatulog ng mabuti at sufficiently. If it were like a highway that never stops, this is continual. It is just inordinately loud. Some people have claimed, well, but it's just like a conversation that never stops, is in your bedroom, and you can never turn off. Kaya po may effect ito talaga sa health at sa mental health ng ating mga kababayan na malalapit dyan sa Pax Silica. Sinabi nila na ito daw ay magbibigay ng trabaho sa ating mga Pilipino. Abay, maigi naman kung sa ganun. Pero anong klase pong trabaho kaya? Ang makukuha ng mga Pilipino dyan ay napaka-high-tech po ng mga posisyon dyan. Kailangan ho dyan mga engineers, physicists, at mga eksperto sa AI. Kaya nakakaduda kung maka 100,000 ba tayong mga Pilipino na makakatrabaho dyan. At malamang ang magtatrabaho dyan, lalo na siyempre sa upper management, middle management, ay mga foreigners. Dahil palagay ko, yung mga experts na nila sa ibang bansa ng mundo, lalo na sa Taiwan, ang dadalhin nila dito sa atin. Kung meron man pakinabang sa ating ekonomiya, yun po yung sa mga tabi-tabi lang. Nasa labas ng Pax Silica ay magtatayo ng mga restaurant, ang mga Pilipino magtatayo ng mga spa, para siyang magiging dati sa US base na naman yung pakinabang ay nasa gilid-gilid lang. At nakakatakot ho, alam nyo na kung ano ang mga nangyari sa ating bansa nung may mga military bases pa. At ang gusto ni Trump ay hindi pwedeng Philippine laws ang mag-govern sa loob ng Pax Silica compound. At yan po ay magiging problema na naman. Lalo na pag may mga Pilipino tayong nagtatrabaho doon at magiging victims of crime. Kaya kung ginagawa po ito ng BBM administration, para maposisyon ang Pilipinas as an industrial hub, lalo na sa semiconductors, ay magkano naman po ang kikitain ng ating bansa? Ilang Pilipino ba talaga ang pwede nilang ma-employ dito? May guarantee ba tayo na pagkatapos ng maayos nilang pag-negotiation ay may taxes talaga? May renta talaga? At magkano? Ang problema natin dito, mga kababayan, kung ibenta tayo ng BBM administration, 99 years po tayong niloko at ginisa sa ating sariling mantika.
Susundan pa ho natin ito ng part 2 tungkol sa Pax Silica. Maraming salamat po. Ito po si Attorney Rowena Guanzon sa Usapang Matino. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Rowena Guanzon, Usapang Matino. At yan na rin po naging kabuuan ng ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan at sa umaga, huwag kalimutan, buksan kagad ang radyo at telebisyon, tumutok sa Net25 at sa Radyo Agila para sa mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!